Isang mapagpalang araw ang aking batid sa inyong lahat sa mga nakikinig sa bagong bidyong ito. Thank you for listening. So, today, sa ating YouTube video ay ating pag-uusapan ng isang special report na magdadala sa atin hanggang sa katapusan ng buwan na ito. So, sa ating Facebook page ay bibigay na ni Lord yung kanyang POV or kanyang point of view tungkol sa tao. Ano ba ang kanyang pag-iisip sa tao? Ano ba ang kanyang mga plano? Ano ba ang kanyang mga adhikain sa buhay? So, binibigay na ni Lord unti-unti yung mga points of views niya para may idea kayo, points of view rather, kung ano ba talaga ang kanyang nakikita sa mundong ito. Sabi ni Lord, di naman talaga tumutugma ang isip ng tao at saka isip ng Diyos kasi iba ang iniisip ng tao. Iba rin ang iniisip ng ating Diyos na buhay. So ngayon sa Facebook naman ay pag-usapan naman natin ng isang talakayan na maraming mga Pinoy at marami rin kahit sino man ang active. Sige. So, familiar ba kayo sa term na pa-woke? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Let's talk about the sacred word or quote-unquote sacred word, theocracy. Ulitin ko, theocracy. Let's pray. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat ako sa inyong grace. Nagpapasalamat ako sa inyong mercy, Lord, na inyong ipinagkaloob sa amin. Be our speaker. Be our guide, Panginoon, na lahat ng aming gagawin, Lord, ay mapagpala ninyo. Gabayan niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming mga decisions. Gabayan niyo po kami, Lord, in every step of the way. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Tulungan niyo po kami ma-appreciate lahat ng inyong creation kahit minsan ay hindi tugma sa aming mga personal desires, Panginoon, ay somehow teach us how to look at things at a different way or look at things the way we have not explored yet before. Salamat to Lord. In Jesus' name we pray. Our Lord, our Savior. Amen. Okay, so let's have a chat with Gemini. Sige. Search natin kay Google or wag na kay Google para mas specific tayo. Ano ba ang salitang theocracy? Sige. Voila! Theocracy, a government guided by divine law. A theocracy is a form of government where religious leaders rule in the name of deity of deities. The laws of practices of the state are based on religious beliefs and teachings. In such a system, the clergy often holds significant power and religious law may supersede civil law. Let's talk about theocracy. Before, this is really the government of Israel na it was through the medium of Moses, but at the end of the day, it is the Lord Jesus Christ who controls the government. Kaya nga, if you read towards the end of Samuel, nagsisi si Lord bakit si Saul ang unang hari. Kung binasa niyo yung Bible, nalungkot si Lord noong sinabi niya na, ay, gusto na nila ng king. Ayaw na nila ako bilang king. Kasi yung mga anak daw ni Samuel is pasaway. Wala naman daw talaga sumunod sa mga anak ni Samuel. So, let's talk about theocracy. Will this work in the 21st century? Sabi ni Lord, obviously, yes. So, kung napansin nyo, all of the governance of today is led by
human beings. There is no longer people who trust in the Lord Himself to lead the way. So, ayan, pasok tayo sa mga pa-woke. Bakit ang daming pa-woke? Yung mga feeling nila, parang political analyst sila, pero sa totoo lang, sabi ni Lord, their understanding of politics is foolish in my eyes. So, eto, mindset ng iba. Yung gobyerno kasi gano'n, di ako binibigyan ng ayuda, gano'n. So puro sa gobyerno na lang ang sisi kung bakit nagkaganoon ang kanilang buhay. Bakit ito ay isang mahalagang pagtatalakay hanggang sa katapusan ng August? Why theocracy is the one that the Lord is wants. The Lord is saying me na, ito yung iulat mo muna bago tayo bumalik sa Uranology. Bakit natin kailangan pag-usapan to? Kasi sabi ni Lord sa akin, ayaw talaga niya ng mga Christians na talagang to be actively engaged in politics. Ayaw talaga ni Lord. Hindi niya talaga bet. Kasi I have read the book na dapat ang mga Christians daw actively engaged in politics. So, bakit? So, para magmukha kayong matalino sa harapan ng mga tao, mayroon din ng mga sariling pagkaintindi about katalinuhan. And sabi ni Lord, yung mga topic about politics just ends up in debates that is not really exalting God. They debate because they want to win the argument. They don't debate to realize God's knowledge and God's wisdom. It doesn't lead to the realization that the Lord is in control of everything. Kaya sabi ni Lord, avoid those political talks because it doesn't lead anywhere. Kasi, normally, it will be just your opinion. Sabi nila, sila pa rin naman ang magde-decide, hindi naman ikaw. Ano mapapala ng opinion mo? Okay, sige, sabi nila, may freedom of speech, pero kung ikaw ba ay ibabash yung opinion mo, ano mo? So, syempre, sabi nila, ang pagka-hindi daw talaga guided ng Lord, sasagutin yung mga arguments ng iba, tapos yung titingnan naman yung arguments ng iba, parang, di ba, parang pag di umaayon sa point of view mo, para sasabihin mo na ay, hindi yata naintindihan, walang alam to sa politics, sabi nila sa akin. Nako, walang kabuluhan ang pag-uusap sa politika. That's why this is going to be the beginning of man's foolishness to try to control everything. The Lord is ridiculed when people talks about what a perfect government is. How does a country should be controlled? How does a group of nations should be controlled? Like the EU, like Russia, before it was USSR, and the United States of America. People keeps on debating which is not, which is wala, and the like. Sabi ni Lord, meron ba tayong nagagawang perfect government out of all of your personal understanding about your perfect government? Kaya nga sabi ni Lord, yung mga Kristiyano dyan, manahimik na lang kayo. Kung wala naman kayong alam sa pamamahala, manahimik na lang din kayo para di naman kayo nagmumukhang mangmang. So, tahimik na lang ba tayo? Paano naman yung North Korea? Paano kung kunwari ikaw nasa North Korea ka na parang end of the world na pag nandun ka? Sabi ni Lord sa akin ganito. The problem of the North Koreans is this. They keep on hoping and hoping that it will end. They keep on hoping and hoping, but they do not believe that it will be over. Asa sila ng asa, pero wala naman silang pananampalataya to back it up. That is why the Lord cannot move in North Korea because people keeps on hoping and hoping but they do not
have the actual faith to back it up. The Lord can move already ASAP, but the people seems to have no faith in their freedom. To be honest, like I said before, the Lord wants a communist government. The Lord wants total control. But of course, sabi ni Lord, I am the only one that can do communist government perfectly. Yung may total control, yung kahit niya sina Michael, the chief angel of the cherubims are in submission to God. He doesn't have any problems on the Lord being the Lord. He doesn't have problems that the humans are the image of God, not them. They don't have problems about it. So, as you notice, the Lord is the only one. Ito sabi sa kanya, ako lang ang kaya makagawa ng communist government na walang irereklamo ang mga tao. Sige, paubayan nyo sa akin lahat. Surrender everything to me. Sige, kaya ko kayong ayusin. Sige. Sabi nerd sa mga North Koreans, I dare you. Have faith. Kailangan, karamihan sa inyo, have faith to end it. You know, what's happening to North Korea is like the Israelites of before. Na parang, daming reklamo, ganun din. Hindi maramdaman ni Lord yung tenacity. Sabi ni Lord na, Moses, ba't mo ko dinadal dito? Sana binalik mo na lang kami doon sa Ehipto. At least doon may makakain kami. Mga ganun, daming reklamo. Kaya sabi ni Lord sa dulo, lahat lang nung 20 years old pababa, yun lang yung makakasama, maliban lang doon kay Josue. Mga Kristiyano ngayon, sabi ni Lord, mangarap pa kayo si Josue. Simpleng sakit nga lang ng katawan diretsyong alaksan, diretsyong tempra. Umamin na po. Simpleng sipon, Decolgen. Simpleng sakit ng katawan, Lola Remedios. Efficacent oil. Sabi nila, hanip. Hindi mo na ipagdasal kung bakit sumasakit. Makamalay mo yung ububong pala, baka tuberculosis na pala, sabi sa akin. Baka naman yung simpleng lagnat mo, baka kung anong pneumonia na yan, baka trangkaso na yan. Or it could be something else. Baka naman yung sakit na katawan mo, baka di na sakit na katawan, but it could be something else. Hindi nyo man lang maipagdadasal kay Lord kung ano ba yung dahilan ng ubo. Hindi mo na muna ipagpe-pray kung anong gagawin. Sasabihin kasi, di naman sasagot si Lord na tulad ng dati That's what you call faithless Christians. Ayun, so the church today, it seems to be pathetic. If not ignorant of theocracy. Tignan mo, sa simbahan na lang, ayaw nila si Lord yung mag-lead ng simbahan Naku. Sabi ni Lord sa akin, naku, pamamahala lang ng pastor, ng senior pastor nyo yan. Hindi naman ako yung nagli-lead ng simbahan na yan. Umasa pa kayo. Di ba sabi ko, I am the owner of the church. I must be the one who leads the church and its people. Tapos sasabihin naman ng mga tupa, pang mag-pray, walang pananampalataya. Pang mag-pray, wala man lang pasasalamat. Ito pa masaklap. Pang magpe-pray, Lord, ito pang gusto mo ba ito ba talaga yun? Nako, balik natin itong usapin ng pera. Nako, ito yung sabi nila, ito yung talagang nagpapagana sa government, yung pera daw. Ang Diyos lang ang kaya magpagana ng gobyernong walang pera.
Sabi nila, I can control a country without money because I own everything. While the leaders of this world needs money, needs power for them to exercise their authority. Ako na makapangyarihan Diyos, wala kayong tiwala. Pero doon sa mga taong limited lang ang kapangyarihan, doon kayo may tiwala. Ganito kasi yun. So, pag-usapan na natin itong vote buying. Ngayon kasi, uso daw. So, sabi nga nila, ignorance is destroying people and everyone else. Sabi nila, ito problema natin, sabi nila sa election sa bansa ko. May quadrilema, no? May dilema, quintilema pa yon. Sabi nila, bakit? Kahit naman sinong iboto mo dyan, A, B, or C, wala naman din gagawin. Ito sabi nila sa akin, huwag kayong magpapauto. Yung mga statesman na yan, they are colleagues deep inside. So, mukha lang, they only play their cards na mukha sila magkalaban. Pero sa totoo lang, no. They're just friends in personal life. Na parang kunwari, pag nanalo si opposition, magkaibigan sila. So, may mapapala pa rin yung kalaban. Sabi nila sa akin, wala naman nagbago. Pare-pares lang silang mangungurakot at mangungurakot. So, sabi nila, ano ba silbi ng political debates nyo kung at the end of the day, yung mga statesman nyo lang naman, nanakawin lang din ang yaman ng bayan nyo. It does not just happen in the Philippines, it also happens in the Latin America. Mexico, Mexico, Honduras, Haiti, lalo na Haiti, Dominican Republic, kahit sabihin mong part ng states, hindi mo alam kung ano nangyayari. Yan. Panama, Argentina, sabi nila, their government acts like a pseudo leaders, but at the end of the day, they're just businessmen who wants maximum profit out of their investments. So, this is just a start. Marami pa tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin itong democratic government sunod, itong kingdoms, itong mga kings, queens, pag-usapan natin yung mga communist leaders. Pag-usapan naman natin yung mga oligarchs. Sige, pag-usapan natin. Pag-usapan natin bakit hindi pwedeng pa-woke. This is unbiblical kasi yung pa-woke is not really supported by the Lord kasi you could study politics, yes, you could understand everything. Political science is good, sabi ni Lord. But your opinions about politics might destroy you personally. Mag-uusap kayo ng politics, at the end of the day, wala naman din kayong magagawa. Sabi nila, it's just a waste of time. Bakit yung pag-uusapan ng mga bagay na walang kwenta? Bakit hindi nyo pag-uusapan? Paano ba kung kunwari, ipaubayan na lang kaya natin to sa Lord? Nako, ang daming usapan ng theocracy na yun. Pag-usapan din natin yung mga karagatan, yun dyan sa may West Philippine Sea. Naku, daming gusto sabihin nila dyan. Ito pa, ano ba yung mga natin sa baba, sa Indonesia? Ano ba yung kinalaman natin pagdating sa Taiwan? Naku, meron din yan. Tapos sa may Guam, sa may bandang Pacific side. Ano na ba? How do we deal with these disputes? How do we deal with it? How do we deal with Taiwan? Halimbawa, kasi Philippines is way nearer in Taiwan compared to the mainland China. So, it's supposed to be Taiwan could also mean it is part of our territory. So, those are some of the things. Bakit ang Russia and Japan still has its disputes on the northern side of the Japan? Why North Korea and South Korea is not really doing well still? Those are a lot of things to talk about. Kaya nga, this is a special report about theocracy.
Yan, yung mga naka-experience ng corrupt na presidents. Bakit paulit-ulit? Sinabi na nga ni Lord, kahit naman sinong iboto mo, sablay. Magkakaibigan din yung mga yan. Siyempre, sila mga businessman din yan. Kailangan din nilang kumita at mag-profit. Ang problema, gustong sumabay sa mga mayayaman, kaya the way of living, they imitate it. Kaya gusto nilang, they want to maintain their rule. So, sabi nila, may magagawa naman yung mga Kristiyano. How do we stop this? Kaya nga, you let God. Saka na natin pag-usapan. Paano ba natin malalaman kung yung taong bang yun ang siyang bet ng Diyos? Malalaman siya susunod. Salamat sa pakikinig. Bye-bye. God bless.